So, ayan. Good evening. Nandate ngayon, 6:25. So, may buying, ano na naman tayo, session sa stock. So, ano yung update? Wala masyadong update. Nakabay tayo nung dips. Kaya maganda yung ano natin ngayon. Ah, ang green na green. Pero, ayan o, nag-drop, di ba? Tawag natin yung paki dyan. Kasi, buy lang tayo ng buy eh. So, ito, hindi ko na ito patagalin. As usual, walang mag-iiba, wala akong i-add. No, grabe yung Micron, grabe. SanDisk, grabe. Ano na yan? So, add lang ako ng, I think, I go with heavy with, ano, muna. Go with heavy with JetQ kasi mababa siya ngayon. Ah, yes. Tapos, JPy, make sure na switch siya. Kasi yun nangyari sa kakon, hindi na switch. Tapos, yan, nag-buy JPy. JPy ba to? Tapos, I buy HCHT. Yun. I think tinataka siya. 90.9. Ito lang yung kakayanin. Hmm. Yun. Ito nyo yung ginawa ko. Baba ka ng charge ng gate. So ngayon, yung total port, I think, nasa mga, ano na to, 150K shy in pesos. So, dating gawi, ang ginagawa ko, screen ko lang to, tapos pa-chat GPT ko na. Hmm. Ano yan? Sa chat GPT, ano kasi guys, yung mission ko kasi nito 300K, yun yung first phase. So, gagawin ko talaga siya. Ano yan? Yan. What's my allocation percentage and yield per month? So, ganun lang. Hindi siya masyadong complicated. Kasi kung napapansin nyo, mas binomba ko yung ano, yung top 3 ko na ETF. Iniwan ko tong nasa baba muna. Kasi gusto ko mas magawak yung gap. Kasi yung ETF kasi as I explained din, ETF kasi ano yan eh, tawag nito. Ano yan siya, very diversified. So mas gusto ko yung diversified na gano'n. Uy, ang ganda ah. Uy, kita niyo yan? 17.57. Hindi pa nga bumaba yung yield ko. Ano nangyari? Ay, tumaas nga. 8.48%. Tumaas nga to eh. Kasi kung titingnan mo, 17.57. Yung last ko na upload, ano yon 14. So, nag-increase talaga siya. Diba? So, 17.77. So, i-update ko na naman to. Tsaka i-upload. So, kung napapansin nyo, ang ganda ng pagka-balance. Kasi tumaas yung yield ko, 8.48. Because kasi yan sa JEPQ. Mataas kasi yung yield ng JEPQ. Pero, ayun nga, hindi naman siya fixed. Ang ginawa ko, itong mga stocks ko sa baba, i-reduce ko hanggang makita ko siya na
3% na lang siya ng port ko. So, ganun ko yung ginagawa ko. Maintain ko lang yung 8%. Tapos ito sila, maintain ko lang yan sila sa, ito siguro yung realty income 5%. And dito, dito ako mag-heavy sa ETF. Kasi diversified naman yan. So, ayan, may 1,000 na tayo per month plus yung USDG yield ko na $8. So, yan, may mga improvement somehow na konti-konti. So, nakikita niyo yung yield ng JEFQ, ang taas. Oh. Kasi mataas nga itong AGNC, pero risky daw yan eh. Kasi singular stock. So, huwag tayo mag-concentrate masyado dyan. HCHD, parang bumaba, pero okay lang yan. Ang importante kasi, diversify. No? So, ano pa ba? Wala. Titingnan nyo ganito guys, yung update. Kasi ina-update ko to, pati ano yung magagawa mo per month sa pera na yan. Baka naman ma-inspire kayo na pwede patingi-tingi. Basta yung ano, if ever umabot ako sa 300K, diba? First phase ko yan, 300K. What if I reach 5K USD? Halfway ako doon ha. I reach 5K USD, tingnan mo yung rate. Tingnan mo yung makukuha ko per month. 2,000 per month. Eh, meron pa akong dividends. Diba? Ayun sa ano, say 500 pesos yon sa $8 times 6, so 500. So, 2,500. Oh, konti na lang. Malapit na ako sa 4,000. 4,000 kasi yung, hindi. Oh, 4,000 kasi yung sweet spot para sa. So, baka, talagang ano to, dodobuhin ko to 600K, yung target. Pero pa konti-konti. Kasi yung sweet spot sa akin, mga 5,000. Ganun. Marami kang magawa. Grocery, etc. Yan. Update ko lang, no? Next ano ulit, next update. So, baka matatagalan ako, baka first week na naman sa July. So, tingnan natin. Or, ayaw kasi mag-update pag mababa. Pero tingnan ko. Pwede kasi ako mag-trim down to 300, ganun. Or 250, 250. Pwedeng ganun para may update lang kayo. Iba i-tranche ko siya. Kasi mabigat talaga yung ano eh. Mabigat yung ano, mabigat yung $500. So, yun lang guys. Update ko kayo next.